Ang lumalabas ngayon sa kasalukuyang Senado, itong uupong Senado sa 20th Congress, parang ang gagawin si Chis Escudero pa rin ang Senate President, pero ang mamumuno ng Senado ay sila Jingo Estrada, posibleng si Marcoleta, posibleng maging isa sa mga leader ng Senado. Pwedeng majority floor leader. Makikita ito, kinumpirma mismo ni Chis Escudero na nagmeeting daw silang tatlo. Ang sabi ni Chis Escudero, kumain lang naman daw sila, nag-lunch lang daw sila. Maniniwala naman tayo na simpleng ano lang yon. Parang kumain lang. Alam naman natin na malapit nang magbukas ang sesyon ng Senado at mag-i-elect sila ng bagong pamunuan. Si Chis Escudero, hindi niya naman kinakaila na target niya pa rin na maging Senate President. Sabi ni Chis Escudero, kung hindi niya daw aatrasan kung ipagkatiwala pa rin sa kanya ang responsibilidad bilang Senate President. Ang problema kay Chis Escudero, sa sobrang ambisyoso, sa sobrang oportunista, nakikipagkutsabahan na sa grupo ng mga pro-Duterte, yung mga pro-Sara, na dumarating sa punto na nakukompromiso na ang integridad na independence ng Senado. Umaabot na sa punto na baka kahit sa punto ng administrasyon ay maging problema nila ang Senado. Dahil si Chis Escudero nakikipagkutsabahan sa grupo nila Amy Marcos, nila Bongo, nila Bato, nila Marcoleta. Pinangako kay Chis Escudero ng grupo ng mga pro-Duterte Black Senators na ito yung kanilang susuportahan sa pagka-Senate President. Pero kapalit nun, maraming mga sinurrender si Chis Escudero. Unang-una na yung independence at integridad ng Senado. Makikita natin yan sa mga statements ni Chis Escudero ngayon. Sa katunayan, may mga kumakalat sa social media, disbar Chis Escudero. Bakit gusto na nilang i-disbar si Chis Escudero? Napakarami nitong mga ginawa tungkol sa impeachment ni Sara na labag na sa konstitusyon. Labag na sa konstitusyon. Sabi nga ni dating Senadora Leila de Lima, na ngayon ay upo ng congresswoman, sabi ni dating Senadora Leila de Lima, itong konstitusyon, hindi na ito yung original na konstitusyon. Ang mga binabanggit ni Chis na konstitusyon, Escudero konstitusyon na ito eh. Kung mga may sarili ng version daw ng konstitusyon ng Pilipinas, si Chis Escudero. Ganyan katindi ang ginagawa ni Chis Escudero para lang masiguro na siya pa rin ang Senate President. Ngayon, sa parte ng Malacanang, siyempre, sa Malacanang ni PBBM, siyempre, kailangan ang Senate President, ng Malacanang, kakampi ng Malacanang. Kaya lang, itong si Chis Escudero, siguro pinapangako niya naman kila PBBM na siya naman ay kakampi ng Malacanang. Na kung ano man ang gusto ng Malacanang, halimbawa yung budget, halimbawa yung mga batas na gustong ipasa ng Malacanang, ilulusot niya naman. Kaya kumbaga, para kay Chis Escudero, naglalaro siya, nakikipaglaro siya, nakikipagsabuatan siya dun sa mga makasara, pero ina-assure niya naman ang Malacanang, si PBBM, na ang mga gusto nitong mangyari ay gagawin niya rin naman. Kaya parang si PBBM, nandyan pa rin ang tiwala kay Chis Escudero. Kaya lang, mahirap. Dapat sa parte ng gobyerno, sa parte ng administrasyon, kay PBBM, huwag siyang magtiwala na dyan kay Chis Escudero. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong, hahayaan lang ba ni PBBM na ang Senado ay kontrolin ng mga pro-Duterte gawa ni Escudero? Ang gagawin kasi ni Escudero, marami siyang compromises, marami siyang concessions na binibigay sa kampo ng Duterte. Nakikipag-usap siya kila Bongo, kila Bato, kila Padilla, kay Amy. Ngayon, kausap niya na si Marcoleta. Parang si Marcoleta na yung tatayong leader ng grupo ng mga Duterte. Kaya ang dito, mga kabunyog, ang makakakontrol sana sa Senado, kung sino man ang magiging Senate President, Malacanang. Kung sino man ang gusto ng Malacanang na maging Senate President, yan ang mananalo dyan. Tingnan nyo nung panahon ni Zubiri. Nung ayaw na ng Malacanang kay Zubiri. Walang na alam. Kahit si Zubiri, inamin naman yun eh. Anong sabi ni Zubiri, bakit siya nasibak bilang Senate President? Sabi niya, may mga pinagagawa sa kanya na hindi niya nagawa eh. Ang tinutukoy doon, naalala nyo, yung committee ni Bato noon, yung Senate Committee on Dangerous Drugs and Public Order, nag-iimbestiga, pinabwilo sino ba yon? Si Jonathan Morales, pinabwilo ni Bato. Sino ba ang iniimbestigahan doon sa committee ni Bato? Si PBBM, yung mga bangag-bangag video, yung pulburon video. Di ba? Ngayon, sinasabihan na si Zubiri, patigil mo na yan. Nasisira na ang presidente dyan, pinapabwilo mo si Bato.
hindi pinigilan ni Subiri si Bato, pinabuelo pa rin. Medyo napiko na ang Malacanang. Anong ginawa ng Malacanang? Sinibak si Subiri, pinalitan ni Escudero. Kumbaga, biglang naging pabor kay Escudero yun. Inamin naman ni Subiri yun eh. Diba? Sabi ni Subiri, bakit ka napalitan? Sinibak bilang Senate President. Sabi niya, hindi, na-offend ko ang mas mga makapangyarihan kaysa sa akin. Sino ba ang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Kahit hindi niya pangalanan, ang mas makapangyarihan sa kanya, presidente. Kaya ngayon, wala na. Hindi na pinag-uusapan si Subiri, ordinaryong senador na lang. Alam ni Subiri yun. Alam ni Subiri yun na ang pag ginusto ng Malacanang, wala silang magagawa. Makapangyarihan ang Malacanang. Kahit ano pang sabihin ng Malacanang na hindi ito nakikialam sa Senado, lagi naman ganyan yan. Siyempre sasabihin, ang Senado, ang Kongreso ay independent yan. Legislative yan. Pero hindi. Hindi. Kahit naman noong panahon ni Pinoy, ang Senate President noong panahon ni Pinoy, si Enrile. Pero, inassure ni Enrile kay Pinoy na hindi niya kukontrahin ang gusto ng presidente. Di ba? Nung pinapa-impeach nga si Corona, sino ang presiding na judge noon na Senate President? Di ba si Enrile? Anong nangyari? Di ba na-impeach si Corona? Yun. Ganyan yung ganyan yung nangyayari dyan. Dito, ang ginagawa siguro ni Chis, kinukumbinsi si PBBM. Kasi malapit si Chis Escudero kay Lisa Araneta eh. Di ba? Malapit yan kay Lisa Araneta. So siguro, pinapakita ni Chis Escudero sa kanila, huwag kayong mag-alala. Hayaan nyo ako magdiskarte. Kontrolado ko ang Senado. Parang ganun yung ginagawa ni Chis Escudero. Gusto niyang i-assure sa Malacanang, sa pamamagitan ni Lisa Araneta, kasi malapit siya kay Lisa Araneta, na wala kayong problema sa akin. Kung ano man ang gusto nyong gawin, gagawin ko. Kailangan ko lang makipaglaro sa Senado rin eh. Kaya lang, hindi totoo yan. Namamangka na sa dalawang ilog si Chis Escudero. Sa ganitong napaka-importanting issue ng impeachment, sinasakripisyo niya ang saligang batas. Sinasakripisyo niya ang accountability, pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng bayan. Para lang masiguro na siya pa rin ang Senate President kasi pinangakuan siya ng Duterte Black. Kaya lang dapat sa parte ni PBBM, huwag silang magtiwala dyan kay Escudero. Saka ayaw na ng taong bayan, galit na kay Escudero. Kaya lang siguro nakikita din nila na hindi makuha ni Soto ang karamihan ng senador. Kumbaga, si Chis Escudero, kaya mayabang si Chis Escudero kasi nakaka-assure siya, nakakatiyak siya na ang karamihan ng mga senador nasa kanya. Ito? Pero pag gumalaw ang Malacanang, talagang nagsabi ang Malacanang, palitan na si Chis. Kahit sino, basta wag na si Chis Escudero, ayan, walang magagawa si Chis Escudero dyan. Kasi marami dyan, susunod yan kung anong sabihin ng Malacanang. Yung magkapatid ng na Tulfo, kung kanino ang Malacanang, dun yan. Kahit si Loren Ligarda, kahit si Gatchalian. Si Gatchalian, kung saan ang sabihin ng Malacanang, dun yan. Ang hindi naman mapapasunod ng Malacanang, siyempre si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Padilla, si Aimee, pwedeng si Camille Villar, si Mark Villar, si Cayetano nga, sa Kasipiya, makikipaglaro pa yan eh. Yung magkapatid na Jinggoy at JB, makikipaglaro pa yan. Hindi naman yan makikipagbanggaan sa Malacanang. Or else, ang budget nila, mababawasan yan. Kaya lang ang problema kasi, kung ang Malacanang ay hindi gumagalaw. Siyempre, pag ang mga senador, wala namang timbre sa kanila. Kung ano ang timbre o utos ng Malacanang, gagalaw sila kung anong tingin nilang dapat gawin. Pero kung may command ang Malacanang, susundin nila yan. Kaya lang sa tingin ko kasi, itong si Chis Escudero, napapaniwala niya pa, sila Lisa Araneta, napapaniwala niya pa na huwag kayong mag-alala sa akin. Kung anong ipapagawa niyo, gagawin ko. Yan yung dyan. Kaya si Chis Escudero, pa siya, kumbaga, malakas pa ang loob, kaya mayabang pa eh. Unang-una, kuha niya pa siguro, inassure pa siya ng Malacanang na ang suporta ng Malacanang, kanya pa. Pangalawa, karamihan ng senador, nabibilang niya yon, kanya. 3 senador ang kailangan para maging Senate President ay may 7 na siyang sulid. Yung pro-Duterte Black. Bato, Bongo, Padilla, Marcoleta, Aimee, Camille Villar, Mark Villar. 7 na yon. Para makabuo ka ng 13 para maging Senate President, 6 na lang ang kulang mo. Yung grupo niya, yung sariling grupo ni Chis, siya. Si Alan Peter Cayetano. Si Pia, siyempre, bitbit ni Alan Peter, si Pia. Si Jinggoy, pag ginawa niya yan na Senate pro tempore,
Senate pro tempore, ano yan, kanya pa rin yan, dibit-bit din yung kapatid, si JB. O di, ano na siya, kumbaga sigurado na si Cheese. Maliban na nga lang kung gumalaw ang Malacanang. Kung tanong, ang problema kasi parang hindi gumagalaw ang Malacanang parang hinahayaan na lang ang mga senador, bahala na kayo. Kaya lang, kapag hindi inayos ng Malacanang ang Senado, mamamayagpag ang Pro Duterte, mamamayagpag yan. Sa ngayon pa nga lang parang sila ano na, parang sila Amy Marcos na ang nagpapatakbo ng Senado Sunod-sunuran din naman si Chis Escudero. Lalo pa, nag-usap na sila nila Marcoleta. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang pakiramdam kasi ng mga senador, si PBBM, tahina na yan kasi last half na ng kanyang termino. Nung pumasok na kasi ang 2026, 2027, pahina na ang presidente. Kasi mag-i-eleksyon na ng presidential, vice presidential. Kumbaga, ang presidente, lame duck na. Ang iniisip ng mga senador na yan at sa kanila Chis Escudero, ang 2028, takbo kasi silang senador, magre-re-eleksyon ng iba dyan, magre-re-eleksyon sa 2028. Ang problema, ang iniisip nila, pag nag-eleksyon sa 2028, ang Mindanao, Duterte. Baka matulad sila kay Manny Pacquiao, kay Bong Revilla, kay Ben Tulfo, na malakas na sana, kaya lang pagdating sa Mindanao, natalo. Yun ang kaya ang iniisip nitong mga senador na ito, tulad nila Chis Escudero, wag tayong masyadong bumangga sa Duterte kay Sara. Pero ang hindi nila iniisip diyan, okay, ayaw ninyong makalaban si Sara, itong mga senador na tong oportunista, pero ang taong bayan naman. Yan yung yan diyan mga kabunyog, mga kababayan. Ang taong bayan naman. Natatakot kayo kay Sara Duterte at sa mga Duterte? O sa taong bayan, hindi kayo natatakot? Pag dinismiss ninyo ang impeachment ng hindi magkaroon ng trial doon sa mga ebidensya laban kay Sara, magagalit ang taong bayan. Antabayan nyo na yan. Antayan nyo yan. Sinasabi namin sa inyo, huwag ninyong lukuhin ang taong bayan. Bali, napupuno ng taong bayan dito kay Chis Escudero. Kaya lang yun nga, mayabang si Chis kasi ang importante sa kanya maging Senate President. Ay parang indabag na siya ng pagiging Senate President. Sino lang ang makakapigil sa kanya na hindi siya maging Senate President? Malacanang.